Magandang umaga po. Meron po tayong tinatawag na verse for today. Makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 17. I will read the King James Version. By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. He had received the promises, yet he was ready to offer up his only son. Yan po ang ating verse for today. In Tagalog, basahin ko po yung Tagalog. Pakinggan niyo po ang Tagalog. Sa pamamagitan ito ng pananampalataya na si Abraham pagkatapos subukang ialay si Isaac. Oo, siya na masayang tumanggap ng mga pangako ay inaalay ang kanyang nag-iisang anak. Mga kapatid, itong verse na to ay maraming beses maaaring narinig nyo na sa maraming preachers. Maaaring narinig na sa maraming churches. Isa lang, kaya siguro talagang kailangan natin pag-aralan to. The Lord told me, para to sa mga hindi nakarinig ng tungkol kay Abraham sa kanyang pananampalataya. Yung kanina binasa ko, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. He had received the promises, yet he was ready to offer up his only son. It is very hard to accept when God promises you blessings upon blessings, protection upon protection, provision upon provisions, promotions upon promotions, progress upon progress. Sa dami ng mga pangako niya para pagpalain ka, sa dami ng mga pangako niya para bigyan ka ng proteksyon o bigyan tayo ng proteksyon, sa dami ng kanyang mga pangako na binibigyan niya tayo ng pag-asenso. Sa dami ng mga bagay na siyang nagpapatupad ng mga pangako. Sa dami ng mga bagay na kanyang binibigay, ang pag-aalala niya para sa atin. Minsan dumarating sa buhay natin kung mas mahalaga siya kaysa sa mga binibigay niya. Sometimes we focus more on blessings rather than the blesser. Dapat nakafocus tayo sa blesser, hindi lang sa blessing. Napakahirap po pag tinanong ng Lord, kasi ganito nangyari. Si Abraham may anak, nag-iisang anak na si Isaac. Matanda na si Abraham, almost in his age 75, nung kanyang inalay ang kanyang anak. Si ganito ang sabi ni Lord, dalhin mo si Isaac sa Mount Moriah at doon ialay mo siya sa akin. Come to think of that, without question, without ridicule, without argument, without doubt, he was obedient, he was faithful enough to trust God, whatever instruction. Come to think of that, he offered his only son, Isaac, wherein he promised, you will have many children. Nangako siya, magkakaroon ka ng maraming anak.
Kakaroon ka ng maraming supling. Yung pala yung anak niya, si Isaac. Sabay sa tanungin ka, ialay mo yung anak mo. Para sa isang ama, masakit yun. Kung tutuusin. Although wala namang binanggit sa Biblia na siya ay pabago-bago ng isip. Pakinggan niyo to sa Genesis chapter 22 verse 10. I'm using the New English Translation Bible. Then Abraham reached out his hand and took the knife and prepared to slaughter his son. Isipin niyo, sabihin yun, sabi niya rito sa Tagalog, at inunat ni Abraham ang kanyang mga kamay, hawak ang kutsilyo para patayin ang kanyang anak. Kasi merong background si Abraham na pag sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan nung hindi niya pakilala si Yahweh, inaalay nila ang kanilang mga anak. Pero magugulat kayo sa resulta nito kung wala kayong idea. Hindi natuloy yung pagpatay ng kanyang anak dahil yun ay isang pagsubok sa kanya. Hindi tukso, pagsubok. Napakahalaga ng pananampalataya upang ma-please si Lord. Hindi yan makukuha sa galing natin. Pero dito, this time, resigned si Abraham. He made up his mind, walang doubt. Kaya minsan, some people do not get their miracle because they have doubts. Pag may pinagagawa ang Lord, huwag kang mag-doubt. Sabi nga dito, sa Genesis chapter 22 verse 2, kung naalala nyo, sabi niya, God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah. Offer him up there as a burnt offering on one of the mountains, which I will indicate to you. So, napaka-importante, no? Sabi niya sa Tagalog, pagkatapos sinabi ng Diyos, kunin mo ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak, na iyong minamahal, si Isa, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya roon bilang handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na ituturo ko sa iyo. Kung talagang mahal mo ang Diyos at meron siyang hiningi sa iyo, ibigay mo na. Bakit hindi natin ibigay yung sarili natin? Mahirap to kung tutusin. Kung gagamitin mo ang reasoning ng comprehension ng ating isipan. Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him as a burnt offering on one of the mountains which I will indicate to you. Tanong, are you going to avoid God? When God says, oy Vic, samahan mo si ganito, tulungan mo si ganon, bigyan mo si ganon. Pag walang instruction ng Diyos, huwag nating gawin. Pero minsan, there are instructions in the Lord. Talagang ilalagay ka nila sa lugar yung pinaka-minamahal mo, pinaka-attached sa'yo,
Whether it is your relationship with your daughter or your son or your mother and father, whether these are property, things, money, na very dear, and even your job. It will cost you your job, your marriage. When God says something, He wants from you. Mayroon siyang gustong hingin sa'yo sa buhay mo na masyadong malapit sa damdamin. Maaaring isang cellphone, laptop, bahay, gamit, asawa, kaibigan, magulang, kapatid, o kaya yung buhay mo, buhay ko, buhay natin, required ni Lord at marami pang iba. Pero makikita mo rito, sabi ni Apostle Paul sa Book of Hebrews, he was ready to offer up his son. Liting ko, Tagalog, sa pamamagitan ito ng pananampalataya na si Abraham pagkatapos subukin, ialay si Isaac. Oo, siya na masayang tumanggap ng mga pangako ay inialay ang kanyang nag-iisang anak. Pangakuan ka ni Lord, halimbawa, gusto mong magkaroon ng anak. Anong iaalay mo sa Diyos? Biro mo, binigyan siya, nag-iisang anak, papaalay sa iyo. Yan ang pinagkaiba ng Diyos sa demonyo. Ang Diyos, pinaalay yung nag-iisang anak na sa Isaac as burnt offering. Siyempre, papatayin niya yun. Pero pinigilan ng anghel ng Diyos, huwag mong galawin ang anak mo. Dahil siya ay naging matagumpay na sumunod ng walang question, argument, ridicule, complain, wala. Natuwa ang Diyos. Kaya sinabi niya sa verse 18 ng chapter 11 ng Book of Hebrews, magmumula kay Isaac ang iyong sanlahi. Hindi pa niya nakukuha yung promise. Kinlaim niya ni Abraham. Nagtiwala siya. No questions asked. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 21 verse 12. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang malungkot dahil ang batang lalaki at sa iyong babaeng lingkod. Pakinggan mo lahat ang sinasabi niya tungkol sa bagay na ito. Dahil sa pamamagitan ni Isaac, makikilala ang mga kaapu-apuhan mo. Giting ko medyo nabulol ako eh. Sabi niya, ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang malungkot dahil sa batang lalaki at dahil sa iyong babaeng lingkod. Pakinggan mo ang lahat ng sinasabi niya tungkol sa bagay na ito. Dahil sa pamamagitan ni Isaac, makikilala ang mga kaapu-apuhan mo. Tingnan mo, tinupad dahil naging faithful enough si Abraham. Sabi nga niya sa aklat ng Roma 9, talata 7, hindi rin lahat ng kaupu-apuhan ni Abraham ay tunay niyang mga anak. Ngunit sa pamamagitan ni Isaac, tatawagin iyong mga kauapu-apuhan. Dito napakalinaw po ng minsan sabi na discrimination, hindi po. Pag ikaw ay na kay Kristo,
bukod tangi ka sa ibang bagay. Kaya yung mga tao nakikinig dito sa salita ng Diyos, sa Biblia, iba ang trato ng Diyos sa iyo dahil nakinig ka sa salita ng Diyos. Madalas nakikinig tayo sa mga bali-balita kung sa kani-kanino. Bakit hindi tayo makinig sa mabuting balita ng Diyos? Karamihan ng balita ngayon, puro bad news. Hindi natin masosolve ang mga problema sa lipunan kung ang ating iniisip ay out si Jesus Christ. Out ang Ama, out ang Holy Spirit. Wala tayong magagawa. Pero dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos, merong resulta. Ang tanong, ang hamon natin ngayong sa umaga, ang hamon ng Diyos sa atin, willing ba tayong ibigay ang ating Isaac sa Kanya? Alam mo, ang Diyos, hindi naman devil giver yan na pag binigay, babawiin eh. Nasa iyo naman yan eh. Kung hindi ka 100% sold out kay Jesus Christ, bakit naman magiging sold out ang Diyos sa'yo? Nag-gets yung ba ako? I hope na-enjoy nyo itong hamon na to. Will you give your only Isaac, whom you love, as an offering? Ano ba ang pinakamatinding hawak mo sa buhay mo na pwede mong isurrender sa Lord when He requires? Kaya napakadali ng kondisyon ng Diyos, malinaw pa kahit isang elementary maintindihan. Biro mo, nag-iisang anak, i-offer niya. Eh, hindi naman ganun kasama ang Diyos. Tiningnan kung ibibigay nga ni Abraham ang kanyang nag-iisang minamahal na anak. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak. Ang sino mang manampalataya sa Kanya ay di mapapahamak. Binigay ng Ama si Jesus Christ. Willing si Jesus Christ mamatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli. At lahat ng kumukontra sa aral na ito ay hindi sa Diyos, mga kapatid. Manindigan tayo sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Isipin nyo, si Isaac binigay niya. Kung pinayagan ng Diyos na mamatay si Isaac, hindi na bababa si Jesus Christ. Naisip nyo ba yun? Kasi hindi masasatisfy ang Diyos pag namatay si Isaac as a sacrifice. End of story. Kailangan ng ialay pure, clean. Walang ibang mas malinis pa as a sacrifice maliban kay Jesus Christ. Kung pinapananampalatayaan niyo yan, no? Bibigay ng Diyos siya.